Detalye sa hindi pagbabayad ng ABS-CBN sa TV5 at ang pagputol ng partnership nila. Tuluyan na nga bang magwawakas ang magandang relasyon na nabuo ng Kapamilya at Kapatid Network? Ito ngayon ang usap-usapan matapos na lumabas ang official statement ng parehong ABS-CBN at TV5 sa napipintong pagtatapos ng kanilang pagsasama sa industriya at ang pagtigil sa pagpapalabas ng ilang kapamilya shows sa Kapatid Network. Nagulat na nga lang ang mga netizens nang biglang lumabas sa balita noong December 4, 2025 ang tungkol sa gagawing hakbang ng TV5 at ang hindi nito pagtuloy sa napag-usapan nilang kasunduan na nagsimula noong 2020 panahon ng pandemic at noong mawala ang prangkisa ng ABS-CBN. Ngunit ipinaliwanag nila na hindi naging madali ang desisyon nila na itigil ang pagsuporta sa Kapamilya Channel dahil alam nila kung ano ang pinagdadaanan nito. Noong halos lahat ng Pilipino ay dumaranas din ng paghihirap dulot ng COVID-19. We have always been a kapatid to anyone in need. Ang kanilang naging pakikitungo sa mga kasamahan nila sa industriya. Pero bilang isang network na nagbibigay din ng trabaho sa maraming empleyado, nararapat lang din na masuklian ang pagod na kanilang iginugol sa araw-araw para mabigyan ang mga manonood ng dekalidad na programa. Sa inilabas na pahayag ng TV5, napag-alaman na matagal na rin palang hindi nakakabigay ng bayad ang ABS-CBN sa kanila bilang parte ng kasunduan sa pag-block time o pag-supply nila ng mga programa sa nasabing istasyon. Nagsimulang magpalabas ng mga ABS-CBN shows ang TV5 noong January 18, 2021, halos isang taon matapos ang free-to-air shutdown ng Lopez-owned network. Muli na lamang nag-renew ang ABS-CBN ng kanilang content agreement sa TV5 noong June 2023. Sa ilalim ng 5 taong deal, patuloy na magbibigay ang ABS-CBN sa TV5 ng mga palabas para sa weekday at weekend primetime slots nito. Kabilang sa mga programang kanilang ipapalabas ay ang Batang Quiapo, Roja, What Lies Beneath, at Your Face Sounds Familiar. Ayon sa statement ng TV5, kinikilala nila ang halaga ng mga sikat na programa ng ABS-CBN sa mga manonood. Gayunpaman, ang kabiguan nilang matugunan ang kanilang financial commitments ay naging napakahirap para sa TV5. Nabayaran ang sarili nilang mga empleyado, talents and partners na tumutulong sa paghahatid ng mga programang nabanggit sa mga tahanan. Ang kanilang content agreement sa ABS-CBN ay nangangailangan na mai-remit on a timely basis ang bahagi ng kita sa TV5 na kanilang kinokolekta mula sa mga advertiser. Ang nakolektang halagang ito na siyang hawak ng ABS-CBN para sa TV5 ay umabot sa material value na lubhang nakaapekto sa kakayahan ng TV5 na bayaran ang sarili nitong mga obligasyon. Sa kabila naman ng kanilang paulit-ulit na apela, nabigo ang ABS-CBN na bayaran ang dapat bayaran. Hindi rin daw sila nagbigay ng assurances o ipinahiwatig na maaari o gagawin nila ang makabayad sa kanilang napagkasunduan. Ngunit sinabi naman ng ABS-CBN na walang katotohanan na dinedelay nila ang pagbabayad sa TV5 na nagkakahalaga ng halos 1 billion pesos. Nagawa pa nga nila ang maglabas ng transparency statement sa kanilang mga viewers para malaman din ng mga ito ang mga hakbang na kanilang ginagawa. Mas gusto nilang manggaling na mismo sa kanila ang balita. Alam nilang may mga obligasyon silang dapat gampanan at nagsusumikap sila hanggat sa kaya nila para magampanan ang mga ito. Ngunit anuman ang mangyari, magpapatuloy ang kanilang serbisyo sa mga manonood. Hahanap sila ng mga paraan upang maabot ang mga viewers, tulad ng paraan na nakita para magbalik sa mga supporters matapos mawalan ng prangkisa. Subalit taliwas sa mga media reports, sinabi nila na ang amounts and manner of the claims remain disputed. Kinikilala nila ang kanilang mga obligasyon sa TV5 at ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para matugunan ang mga pagbabayad na ito. Humingi sila ng karagdagang panahon upang lutasin ang usaping ito at ginagawa ito ng madalian sa loob ng 30 araw na panahong ibinigay sa kanila. Bagamat mahirap ang timeline na ito dahil sa kanilang kasalukuyang kalagayan,
Sila ay nakatuon sa paghahanap ng paraan upang matupad ang kanilang mga obligasyon, hindi lamang sa TV5, kundi sa lahat ng kanilang mga partners at stakeholders. Sila rin daw ay nananatiling bukas sa patas at makatwirang mga solusyon na kumikilala sa mga pambihirang pangyayari na kinakaharap ng kanilang kumpanya. Iginiit ng management na walang katotohanan ang anumang pasaring na sadyang ipinagpapaliban ng ABS-CBN ang pagbabayad sa TV5. Dagdag pa nila, such characterizations fail to acknowledge the severe financial constraints imposed on us through circumstances beyond our control. Ang pagkawala ng kanilang prangkisa ay nagkaroon ng malaking kabawasan sa kita ng ABS-CBN na naging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya sa unang pagkakataon mula nang bumalik ito pagkatapos ng martial law. Ang bagay na ito ay hindi bahagi ng mismanagement, kundi isang direktang resulta ng regulatory action na nagtanggal sa kanilang pangunahing revenue source. Bagamat bumawi na ang ilang revenue streams, ang ABS-CBN ay patuloy na nag-ooperate at a loss habang nagsusumikap na muling bumangon sa pagkalugi. Sa kabila din ng mga mabibigat na hamon na ito, ang kanilang transformation into a storytelling company ay nagpakita ng steady performance improvement na nagpapakita ng kanilang katatagan at pangako sa mga stakeholders. Bagamat kulang pa ito para makabalik sa kinagisnan, malinaw ang kanilang landas at hindi natitinag ang kanilang dedikasyon. Nanindigan din sila na kung matatapos ang partnership na ito sa TV5, hahanap sila ng mga paraan para maabot ang target audience. Kung paano nila nalampasan ang mga unang paghihirap matapos mawala ang prangkisa. Nangako sila na hindi nila pababayaan ang kanilang kapamilya at gagawa ng mga paraan upang magpatuloy sa paglilingkod sa mamamayan. Naiintindihan naman daw ng TV5 ang financial difficulties na pinagdadaanan ngayon ng ABS-CBN. Ngunit maging sila ay nahaharap din sa mga hamon. Kailangan din nila ang mga pondong inutang sa kanila upang magpatuloy sa paglilingkod sa kanilang mga viewers. Dagdag nila, our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. Makatitiyak din daw na nakatuon sila sa paglilingkod sa mga viewers gamit ang best programming, anuman ang mangyari sa lahat ng isyong ito. Mananatili din silang tapat sa mga kapatid. Para naman sa ABS-CBN, taus-puso ang kanilang pagnanais na magpatuloy sa paglilingkod sa lahat ng Pilipino, maging sa paghahanap ng mga solusyon na nagpapakita ng spirit of collaboration and mutual understanding. Mga solusyon na pinakamainam, hindi lamang para sa kanila at mga partners nila, kundi para sa milyong-milyong Pilipino na umaasa sa kalidad ng content na kanilang ginagawa. Pangako nila na ang paglilingkod sa mga Pilipino ay patuloy na gagabay sa lahat ng kanilang mga aksyon, na laging inilalagay ang kapakanan ng mga manonood sa puso. Nagpapasalamat din sila sa mga kapamilya, mga empleyado, stars and talents, mga advertiser, at mga manonood sa kanilang walang tigil na suporta at pagtitiwala sa ABS-CBN sa mapanghamong panahon na ito. Ang pagkakaisa ng mga ito ang siyang nagbibigay sa kanila ng lakas habang pinagdadaanan ang mga paghihirap na ito. Pakaaabangan naman ng mga netizens, solid kapamilya at kapatid, ang magiging resulta at kalalabasan ng pag-uusap na ito sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 sa mga susunod na araw at linggo. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.